Hindi ko maiwasang mapatitig sa dalagang may pink na buhok na bumababa mula sa langit. Tila panaginip lamang at para bang isang nobelang harem ang bumubukas sa harap ng kanyang mga mata. Hindi pa rin niya maiwasang mapatitig sa dalagang na bumababa mula sa langit na tila isang panaginip. Sa mismong sandaling iyon, isang lalaking may peklat sa mukha ang dumating. Tila hindi ka naman mukhang mabuting tao, bulyo nito. Sumunod ka na lang. Huwag mong subukang tumakas o papatayin kita sa isang sampal. Bagamat nakakatakot ang kanyang itsura, hindi naman natakot ang dalagang pink na buhok. Kung matapang ka, patayin mo na ako ngayon. Tingnan natin kung paano kahaharapin ang aking ama. Anya ng babae. Samantala, pinagmamasdan ko ang lahat ng nangyayari sa harap ko, hindi ko maiwasang umatras. Wala akong kinalaman dito. Maaari ba siyang magtago kung hindi niya kayang labanan ang mga ito? Iiwan na lamang niya ang espasyo para sila ang maglaban. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na malamang may pagkain ng mga taong ito. Sa wakas, hindi na siya magugutom. Ang atensyon ng dalagang pink na buhok ay napunta sa kanya. Paano nagkaroon ng mortal dito? Tanong nito. Ngunit hindi na siya ang dating siya. Mayroon na siyang cheat code. Agad siyang kumilos. Teritoryo ko ito at wala kayong pahintulot ko na pumasok dito ngayong nandito na kayo at maglakas loob pa kayong sumagot. Halatang hindi ninyo ako iginagalang at ginugulo ninyo ang pagpapahinga ko. Kaya maging matalino kayo at ibigay ninyo sa akin ang lahat ng pagkain ninyo o pagsisisihan ninyo ito. Ngunit mas nagulat pa ang dalagang pink na buhok. Ang arogante naman ng mortal na ito. Maglakas loob ka bang haminin si Li Xiao? Balak mo bang mamatay? Sa kabilang banda, hindi naman naniwala ang lalaking may peklat sa mukha. Itinaas nito ang dalagang pink na buhok sa isang kamay at nagbabanta niyang sinabi sa kanya, mukhang gusto mo nang mamatay, ikaw na pulubing mabaho. Pagkatapos ay gumamit ito ng isang napakasamang teknik at binalaan siya na mag-ingat sa susunod niyang buhay at kontrolin ang kanyang masamang bibig. Habang pinapanood niya ang nakakatakot na sandata na papalapit sa kanya, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Tutal, ngayon lang siya nakaharap sa isang atake mula sa malayo. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari? Nang mawala ang makapal na usok, namamangha siyang napagtanto na wala man lang siyang galos. Agad niyang kinausap ang lalaking may peklat sa mukha na nasa harapan niya, sira ulo ka, hindi niya intensyon na patayin ka, ngunit naglakas loob kang tangkaing patayin siya. Tapos ka na. Muling nawasak ang pananaw sa mundo ng batang babaeng pink na buhok. Tila hindi niya maisip kung paano ang isang hamak na mortal ay makakaligtas sa ganoong atake. Gayunpaman, ang lalaking may peklat sa mukha ang mas takot, hindi maintindihan ang nangyari. Ang kanyang peklat na mukha ay nababalot ng malamig na pawis. Ngumisi siya, sira ulo ka, akala mo kaya mo siyang patayin? Kulang ka pa ng 10,000 taon. Tatayo siya dito kung may lakas ka ng loob na lumaban. Ito ay nagpagalit sa lalaking may peklat sa mukha at ang galit ay sumaikop sa kanyang buong isip. Ipinadala niya ang isang lingbaw na kutsilyo na nagliliyab sa dugo. Wala siyang pakialam kung sino ka, ngunit kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita ng walang pag-aalinlangan. Ang lalaking ito ay dumiretso sa kanya, nahuhulog sa kanyang hindi malalabag na domain. Ang iyong buhay at kamatayan ay nasa kanyang kontrol. Nang makita ang kanyang walang pag-iingat na anyo, hindi napigilan ng maliit na batang babaeng pink na buhok na mag-alala. Susubukan sana niyang mamagitin, ngunit napagtanto niyang huli na ang lahat. Nang makita ng lalaking may peklat sa mukha na tila walang depensa siya, hindi niya napigil ang ngumisi ng may kasiyahan. Ang isang hamak na mortal na tulad mo ay tiyak na mamamatay ngayon. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nahuli niya ang kanyang kumpiyansang atake gamit lamang ang isang kamay at tinuya siya, talaga bang yun lang ang kaya mo? Hindi ka ba nagsumikap? Nakalimutan mo bang uminom ng gatas mo kaninang umaga? Ang maliit na batang babaeng may pink na buhok ay mas lalong nagulat nang makita na walang kahirap-hirap niyang nahuli ito gamit ang dalawang daliri. Ang lalaking may peklat sa mukha ay agad na namutla. Ikaw. Pagkatapos, oras na para magpakitang gilas siya. Pinapayuhan kitang pag-isipang mabuti ang iyong mga aksyon sa iyong susunod na buhay. Casual niyang itinapon ang kutsilyo at madaling pinatay ang malaking lalaki sa kanyang harapan. Muling lumitaw ang prompt ng sistema na nagsasaad na ang host ay pumatay ng isang Tripping Heaven Cultivator sa Golden Core Realm at nakakuha ng 500 domain points. Nang mapagtanto ito, para bang nakadiskubre siya ng isang bagong kontinente. Tila ang pagpatay sa mga cultivator ay maaari ring kumita ng domain points. At ang isang cultivator sa Golden Core Realm ay nagkakahalaga ng 500 puntos, paano pa kaya sa mas mataas na level ng mga cultivator? Hindi na niya halos maisip. Ang system panel ay muling lumitaw at ipinakita ang kasalukuyang total na 510 domain points. Dapat ba niyang gamitin ang mga ito ng walang pag-aalinlangan?
Agad siyang pumili na gamitin ang mga ito, pinalalawak ang Invincible Domain ng 5 metro. Umaasa ang system na patuloy na maging mahusay ang host at makakuha pa ng mas maraming domain points. Sa nakita niyang ito, hindi niya napigil ang tumalon sa tuwa. Papalapit na siya sa paghahari sa mundo. Ang kanyang pagpapakita ng napakalakas na kapangyarihan ay nag-iwan sa babaeng pink ang buhok sa estado ng pagkabigla, hindi makalma ng matagal. Maaari kayang ang mortal na ito ay isa sa mga legendary experts mula sa kabilang mundo. Hindi niya binigyan ng pansin ang babaeng pink ang buhok sa sandaling iyon at sa halip ay nabighani sa storage ring na nasa kanyang kamay, ngunit hindi niya ma-access ang mga cultivation resources ng walang naangkop na cultivation level. Noon lamang niya naalala ang babaeng pink ang buhok na nasa kanyang tabi. Ang takot na babaeng pink ang buhok ay nagsimulang magulat ng lahat sa naguguluhang paraan. Hindi na siya nakapagtanong pa ngunit ang babaeng pink ang buhok ay patuloy na nagsasalita ng walang tigil. Pinuto niya ito at sinabing patay na ang Scar-faced man. Maaari mo bang buksan ang storage ring? Kinuha ng babaeng pink ang buhok ang storage ring at diretsyo niyang sinagot, syempre po. Pinipigilan ng kanyang excited na puso, nagtanong siya, maaari ka bang kumuha ng pagkain mula sa ring? Itinaas niya ang inihaw na manok na kanyang pinapangarap at sumayaw ng todo kasama nito. Sa kanyang puso, patuloy niyang iniisip na kapag napag-isa na niya ang cultivation world sa hinaharap, magkakaroon din siya ng kakayahang protektahan ng matandang lalaki. Ngunit sa sumunod na sandali, ang babaeng pink ang buhok ay direktang lumuhad sa lupa at sinabi na may mukhang puno ng paghanga, na, "Senyor." Habang siya ay nagpapatuloy sa kanyang 3 buwan, isang manok na routine. Hindi niya alam kung ano ang binabalak ng babaeng pink ang buhok. At nag-aalinlangang nagsalita ang babae na iniligtas niyo po ang buhay ko na nangangahulugang mayroon tayong tadhana na magkasama. Maaari niyo po ba akong tanggapin bilang inyong disipulo? Tila takot na hindi siya papayag, idinagdag ng babaeng pink ang buhok, "Senyor, ako po ay napakagaling." Ngunit malino na wala siyang interes sa biglaang pagnanais ng batang babae na maging kanyang disipulo. Gusto pa nga niya ng 2 inihaw na manok. Gayunpaman, determinado ang babaeng pink ang buhok na huwag sumuko. Ang senior ay tila isang malaking oportunidad, at ngayon dapat itong sunggaban, gayunpaman, basta na lamang niya itong itinulak palayo. Para sa kanya, ang mga babae ay nagpapabagal lamang sa kanyang bilis ng pagkain ng manok. Bukod dito, kahit na gusto niyang gawin itong disipulo, ano ang maituturo niya? Hindi niya maaaring ituro dito kung paano maglaro ng mahjong o poker. Mas mabuting huwag itong ilga ng landas sa cultivation. Ngunit ang problema ngayon ay hindi siya maaaring umalis sa kanyang Invincible Domain at ang paglabas ay katumbas ng pagpapakamatay. Tila maganda na magkaroon ng isang taong magagamit upang humanap ng pagkain at inumin para sa kanya. Naglagay siya ng isang misteryoso at di maamong anyo. Para sa isang taong gustong maging kanyang disipulo, kailangan nilang lampasan ang 6 na siklo ng reincarnation. "Ano ang nagpapaisip sa iyo na dapat kitang gawing disipulo?" tanong niya sa natigil ang munting nilalang sa kanyang harapan na iniwan itong nakatulala. Muli siyang nagsalita, "Gayunpaman, dahil mayroon tayong koneksyon, bibigyan kita ng pagkakataon. Hihintayin kitang tanggapin bilang isang honorary disciple at kapag napasa mo ang pagsubok, formal kitang gagawing disipulo." Sa pagkarinig nito, napagtanto ng munting babae na dumating na ang isang oportunidad at agad na lumuhad at walang humpay na pinupukpok ang kanyang ulo. Disipulo Lingbao, siya pala si Lingbao at nagbibigay galang sa master. Sa kanyang puso, at siya ay labis na nagagalak. Kamangha-mangha, sa gabay ng master, ang aking lakas ay tiyak na tataas. Sa sandaling iyon, lumitaw ang system panel. Host ay nakatali sa isang master-disciple relationship kay Lingbao. Gantimpala, 100 domain points. Hindi niya inaasahan na ang pagkakaroon ng disipulo ay magbibigay rin sa kanya ng domain points. Kamangha-mangha. Nakapagbukas siya ng isa pang paraan ng pagkakaroon ng domain points. Haha, si Lingbao ay natigilan din, hindi maintindihan kung ano ang nangyari sa kanya. Pagkatapos ay mabilis itong umalis palayo sa kanya na sinasabi, "Master, kailan po kayo huling naligo?" "Ang baho nyo." Sa pagkarinig ng reklamo ni Lingbao, hindi niya napigil ang mamula. Sa pagiging hinahabol at pinangangaso araw-araw, paano siya magkakaroon ng oras para maligo? Ngunit agad niyang binawi ang kanyang sarili. "Disipulo, kunin mo ang malaking paliguan sa labas ng templo at hayaan mong punuin ito ng ulan." Oras na para maligo ang master. Si Lingbao, na tumanggap ng utos, ay masayang tumakbo upang maghanda. Pagkaalis ni Lingbao, hindi niya napigil ang maging mausisa at sumangot. Ganun ba talaga kabaho? Sa kanyang malalim na paghinga, ang amoy na iyon ay halos ikamete niya. Tunay ngang medyo matapang. Sa labas ng bahay, inilagay ni Lingbao ang isang malaking paliguan, naghihintay na mapuno ito ng tubig ulan.
Sa sandaling iyon, biglang nakaramdam si Ling Bao ng isang nakakatakot na aura na nagmumula sa kagubatan. Isang pares ng emerald na mata ang lumaki sa takot, at sumigaw ito ng malakas patungo sa bahay. May mali. May isang Golden Core Realm Tiger Demon na nagtatago sa labas. Kung dati, maaaring nanginginig na siya sa takot, ngunit ngayon, ito ay tiyak na isang experience package na inihatid mismo sa kanya. Domain points, narito na siya. Sa pagtataka ni Ling Bao, iginiling niya ang kanyang sexy stride at lumundag palabas. Tara na, manggasaw tayong magkasama, aking disipulo. Ngunit ang tigre sa sandaling iyon ay nanginginig ng hindi karaniwan. Naakit siya rito ng bango, ngunit nang makita niya ang lalaking iyon na pumatay ng isang multo gamit ang mga kamao na kasinlaki ng sandpot at isa pang taong nakakatakot, gusto na niyang umalis. Gayunpaman, ang bango na iyon ay masyadong kaakit-akit at patuloy itong pumapasok sa kanyang bibig. Sa hindi nakikita ang kahit ano sa labas ng bahay, hindi niya napigil ang iunat ang kanyang kamay. Ang pangingisda ay nangangailangan ng pain. Paano makahihikayat ng isang tigre kung walang pain? Hindi pa siya nakakakita ng sino mang lumalaban sa tukso ng Eternal Life Body. Sa pagmamasid sa kanyang mga aksyon ng walang pag-unawa, hindi napigilan ni Ling Bao na magtanong, Master, anong uri ng martial arts technique ang ipinapakita nyo? Gayunpaman, kasalukuyan niyang sinusubukan kung ang kanyang Invincible Domain ay maaaring ihiwalay ang aura ng kanyang Eternal Life Body. Dahil dito, dahil hindi na nakayanan ng patuloy na pang-aakit ng kanyang Eternal Life Body, hindi na nakatiis pa ang Tiger Demon. Sino ang makakatanggi dito ng walang pag-aalinlangan? Lumundag ito palabas ng mga palumpong at sumugod patungo sa kanya, ngunit nanatili siyang kalmado at mahinahon. Siya ay isang lalaki na may Invincible Domain, ang isang hamak na Tiger Demon ay walang halaga. Gayunpaman, ang impluwensya ng kanyang Invincible Domain sa kanyang amoy ay kailangan pa ring imbestigahan. Samantala, si Ling Bao ay nagpapanik na at magiging kasinungalingan kung sasabihing hindi siya natatakot. Pagkatapos ng lahat, siya ay ganap na walang galaw. Malinaw na ang isip ng Tiger Demon ay nalambungan ng bango na kanyang ibinubuga. Kung paanong may mga kwento ng mga lalaking nagiging galit para sa kanilang mga kasintahan, ngayon naman, mayroon silang Tiger Demon na nagiging galit para sa walang hanggang buhay. Ngunit nang ang kaibig-ibig na malaking pusa ay pumasok sa kanyang Invincible Domain, hindi nito napigil ang manginig. Ano? Anong nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Tiningnan niya ang malaking pusa sa kanyang harapan at hindi napigil ang tumawa. Anong masamang intensyon ang maaaring mayroon ng isang kitty? Gusto lamang nitong kumain ng mga tao. Sa kasamaang palad, gusto mo akong kainin. Oras na para gawin mo ang iyong huling kontribusyon, munting kitty. Si Ling Bao ay natigilan din. Master, tumayo lang kayo at natalo niyo ang Golden Core Realm, Tiger Demon. Pagkatapos ay inutusan niya itong patayin ng Tiger Demon. Si Ling Bao ay mas lalong sumaya na sinasabing, Opo, Master. Hinugot ang kanyang malaking cleaver, naisip ni Ling Bao sa kanyang sarili, tunay ngang ang pagiging isang disipulo ay ang tamang pagpipilian. Dapat kong hawakan ng mahigpit ang hita ng aking master at tamasahin ang mga benepisyo ng pagsunod sa kanya. Sa sumunod na sandali, tinipon ni Ling Bao ang kanyang lakas at hinampes ang Tiger Demon, ngunit ang kanyang espada ay agad na nabasag. Si Ling Bao ay nagulat at pagkatapos ay sumigaw, Master, anong gagawin natin? Hindi niya gustong magpasikat, ngunit pinilit siya ng mga pangyayari. Talaga bang ganito kahirap maging isang invincible man? Agad niyang pinulot ang basag na espada ni Ling Bao at humarap dito. Manood kang mabuti, isang beses ko lang itong gagawin. Nang walang anumang teknik, basta na lamang niyang itinaas ang kanyang kamay at nagbigay ng isang hampas. Gayunpaman, ito ay isang hampas mula sa kanya na nagtataglay ng Invincible Domain. Kahit na ito ay isang casual na hampas lamang, pinugutan nito ng ulo ang buong Dimensional, Celestial Tiger Demon at kumita ng 800 domain points. Ngumisi siya ng may paghamak. Si Ling Bao ay natigilan. Bagaman inaasahan na niya ito, ang katotohanan ay nakakagulat pa rin. Talagang ang napatay niya ito sa isang hampas lamang ng espada. At muling ipinaalala sa kanya ng system na ang Invincible Domain ay maaari talagang i-upgrade. Sa pakiramdam na napakagaling, ginampanan niya ang papel ng isang walang alalang boss. Disipulo, ipinauubaya ko na sa iyo ang iba. Tandaan mong hiwain ang karne na para bang naghihiwa ka ng baboy. Tinanggap ni Ling Bao ang espada, si Ling Bao ay natigilan din. Master, samantala, sinimulan niyang pag-aralan ng kanyang Invincible Domain. Ang Invincible Domain System 1.0 ay walang kapantay sa lakas, gumugol ng 800 domain points upang mag-upgrade sa 2.0 na nagbubukas ng kakayahang manipulahin ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Biglang may isang mahalagang kaisipan na pumasok sa kanyang isip, kaya inutusan niya si Ling Bao, ang Tiger Whip ay isang mahalagang bagay, siguraduhing panatilihin itong ligtas, huwag itong aiwawala.
Namula ang mukha ni Ling Bao at sumagot, naiintindihan, Master. Isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isip at tinanong niya ang system tungkol sa kasanayan ng pagmanipula sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang system na ito ay tunay na isang aso sa gitna ng mga aso na tumatangging magbunyag ng kahit ano. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumuko at mag-upgrade upang makita kung ano ang mangyayari. Nagbigay rin ng system ng isang user-friendly na prompt, ina-upgrade ang system, mangyaring maghintay. Sa isang ding, matagumpay na na-upgrade ang system at na-activate ang bagong kakayahan na manipulahin ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Pagkatapos basahin ang pagpapakilala sa bagong kakayahan, hindi niya napigil ang bumulalas, ito ay hindi kapanipaniwala. Ang pagmanipula sa lahat ng nabubuhay na nilalang ay nangangahulugang magagawang gisingin ang kanilang katalinuhan at kontrolin ang lahat sa loob ng Invincible Domain. Sa pagkakita sa gayong kamanghamanghang paglalarawan, mabilis niyang tinawag ang kanyang maswerteng disipulo, dali, dalhan mo ako ng 2 talong ng damo. Tila nahihirapan si Ling Bao na umangkop sa kanyang biglaang pagbabago ng ugali, nag-atubili sandali at pagkatapos ay tumakbo upang sumunod. Gusto niyang makita kung ang kakayahang manipulahin ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay kasing lakas ng inilarawan.